Ikaw ang blind date na ipinakilala ni Tita Zhang, tama? Narinig ko. Nakipag-blind date ka na ng 8 beses. Opo, tama po ba? Ikaw po si Ginoong Wang Yukay. Si Ginoong Jiang na ipinakilala ni Tita Lee. Ang iyong larawan, hindi masyadong katulad ng iyong sarili. Ginoong Wang, mas mabuti kung dumiretso na tayo sa punto. Nakikita mo naman. Sa aking kalagayan, hindi ako kinukulang sa babae. Malamang, ang habol mo ay ang aking pera, tama? Ginoong Wang, napakakaraniwan mo nga pero napakakumpiyansa mo. Hindi ka pa ba nakakabili ng bahay sa kapital? Sa ngayon, wala pa. Ngunit pagkatapos ng kasal, kung kinakailangan, pag-iisipan kong bumili. Pagkatapos nating magpakasal, sa bahay ka lang magsisilbi sa mga bata at magsisilbi rin sa aking mga magulang. Siyempre, ang 3 beses na pagkain, paglalaba at pagluluto ay hindi dapat mawala. Ginoong Wang, naghahanap ka ba ng asawa o ng katulong? Pareho lang ba ang asawa at katulong? Ay, oo nga pala, kakabili ko lang ng bahay. 3,000 piso ang bayad sa utang sa bahay buwan-buwan. Kailangan mo ring tulungan akong bayaran ito. Ang ibig mong sabihin, kapag nagpakasal ako sa iyo, hindi lang ako mag-aalaga sa matatanda, magpapalaki ng mga bata, kundi tutulong din akong magbayad ng utang sa bahay. Nagpapakasal ako, hindi nagbibigay ng tulong sa mahihirap. Ikaw, Kung gayon, magkano na ang iyong ipon ngayon? Sa ngayon, wala pa akong ipon. Wala kang pera, bahay, karera, ipon. At ang buwan ng sahod mo ay 4 o 5,000 piso. Paano mo ako bubuhayin? Ang bag ko ay daan-daang libong piso na. Ang damit ko ay Chanel, classic din. Sa ganyang antas mo, paano mo ako bubuhayin? Ginoong Wang, nagpapakasal ako para makahanap ng tao. May parehong pananaw sa buhay, upang magkasama kaming mamuhay, hindi para makahanap ng lalaking tulad mo, na walang utak at basta na lang mamuhay. Binibining Song, pasensya na sa aking pagiging prangka, pero sa ganyang ugali mo, nararapat lang na maging single ka. Binibining Bay. Ang pera ay numero lamang. Ang isang relasyon ay hindi dapat nakasalalay sa pera bilang sentro. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagiging magkasama, doon lang magtatagal ang relasyon. Ang mahirap na ito, ang galing magpanggap. Nagsasayang lang ng oras ko. Ako nga pala si Kingning po. Jiang Wang. Ito po ang aking mga dokumento. Narinig ko po, ang lahat ng sinabi mo kanina, lubos po akong sumasang-ayon sa iyong pananaw sa kasal. Binibining Kingning, sa pananaw ninyo po, sa pagiging malaya, sumasang-ayon din ako. Hello, tatay. Itong si Sir Wang, siya ang contractor sa construction site. Marami siyang pera. Kung hindi ka nasisiyahan, ayos lang. Pero bakit mo naman siya hihilahin? Sabi ni Sir Wang, kung hihingi ka ng tawad sa kanya, bibigyan ka pa niya ng isa pang pagkakataon. Sino ba ang may gusto sa pagkakataon niya? Kung gayon, bakit hindi natin bilisan? Paano kung magpakasal tayo sa isang kasunduan? Tutal, pareho naman tayong may kailangan. Bukas ng 2:00 ng hapon, kukuha tayo ng marriage certificate sa civil registry. CJ, Masarap makipagtulungan. Magkita tayo sa civil registry. magkita tayo. Sir, bakit po kayo nakikipag-date bilang isang ordinaryong tao? Tutal, kasal lang naman. Kahit sino pa. Yung ipinakilala ni Lola, yung mayamang dalaga, masyadong magulo, ako na ang bahala. Imbestigahan si Kingning. Opo. Pasensya na po, pinapa-maintenance ko po kasi ang kotse ko. Nag-taxi lang po ako. Medyo traffic po sa Skyway. Ayos lang. Pasok na. Nag-leave ka ba talaga, ngayon para samahan? Akong kumuha ng marriage certificate. Hindi ko akalain na, sa murang edad ko, talagang nakakuha na ako ng marriage certificate at nagpakasal. Ay, nga pala. Narito ang 200,000 piso. Hawakan mo muna para maiwasan ang awkwardness. Nang magkahiwalay na tirahan pagkatapos ng kasal, lumipat ka na lang sa bahay ko. May kondo ako sa sentro ng syudad. Bubuhayin mo ako. Hindi naman pwedeng ikaw, na may 5,000 piso na sweldo, ang bubuhay sa akin, na may 8,000 piso na sweldo, di ba? Kahit na peke ang kasal natin, hindi ko naman pwedeng, pabayaan ka. Ang babaeng ito, nakakatuwa.
Hello, COU. Bagong CEO's inauguration meeting. CJ, pupunta na ako agad. Ay, nga pala, ang password ng kwarto ko ay 6 na 8. Dumiretso ka na lang doon. May gagawin pa ako sa opisina, kaya hindi na kita masasamahan sa paglipat. Sakto, nadaanan ko. Ihahatid na kita. Nadaanan mo. Ang kumpanya ko ay nasa Tianjin Group, sa Financial Center. Paano mo naman nadaanan? May kailangan lang akong asikasuhin doon. Ay, nga pala, mag-o-overtime ako ngayong gabi. Huwag mo na akong hintayin mamaya. Nakita mo siguro na sa ganito kalaking kumpanya ako nagtatrabaho. Medyo naiinggit ka, ano? Huwag kang mag-alala. Ang ginto kahit saan ilagay. Kumikinang pa rin. Huwag kang mainggit sa akin. Bilisan mo na, baka malate ka. Sir, Ipaalam sa lahat, kinansela ang pagpupulong para sa pag-upo ng CA. kinensela? Sir, ito. Daang-daang empleyado sa kumpanya, 1 buwan ng abala para sa pagpupulong ng CEO. Biglang kinensela, hindi ba't medyo? Pag-upo lang naman ito. Hindi na kailangan ng malaking paghahanda. Opo, sir. Itong pagpupulong ng pag-upo, bakit bigla na lang kinansela? Nagmamadali pa akong pumunta rito. Ano ba yan? Narinig nyo ba? Ang bago nating CEO ay ang Crown Prince ng pamilya Jiang. Hindi nga, talaga bang siya ang Crown Prince? Ang pamilya Jiang ay ang nangungunang pamilya sa Imperial Capital. Hawak ang kalahati ng ari-arian ng buong syudad. Hindi ko inakala na personal na pamamahalaan ng Crown Prince ang Tianjin Group natin. Itong Crown Prince, kakaupo palang kinansela na agad ang project meeting. Baka naman isa lang siyang, walang alam na, palamunin. Ano bang alam mo? Balita sa labas. Ang Crown Prince ng pamilya Jiang ay walang awa, mabilis kumilos, at isang henyo sa negosyo. Pero narinig nyo ba? Ang Crown Prince, dati, naglakbay sa ibang bansa para sa pag-ibig. Matapos masaktan, nagbago ng husto ang kanyang ugali, isa siyang ganap na baliw. Baliw. Mas maganda pa rin ang aking flash marriage husband. Kahit walang masyadong pera, mukhang mabuti naman ang kanyang pagkatao. Magandang araw po, Secretary Lin. Magandang araw po, Director Zhang at Director Li. President. Bakit hindi niyo po diretsong sabihin kay Madam na kayo ang Young Master Jiang ng Kyoto? Masyadong espesyal ang aking pagkatao. Saka, hindi ko pa siya lubos na kilala. Pag-uusapan na lang natin yan mamaya. Linawin muna natin, peke ang kasal na ito, kaya, para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan, kailangan nating magtakda ng 3 patakaran. Una, pagkatapos ng kasal, bibigyan kita ng 5,000 piso bawat buwan, bilang bayad sa kasal. Pangalawa, sa panahon ng kasal, hindi dapat makialam sa pribadong buhay ng isa't isa. Ngunit, kailangan nating manatiling tapat sa isa't isa. Ibig sabihin, walang pagtataksil sa loob ng kasal. Mayroon akong emotional purity obsession. Pangatlo, ang kasunduan natin sa kasal ay para sa 1 taon. Sa loob ng 1 taon na ito, sinumang magtapos ng maaga ng kasunduan ay lalabag sa kontrata. Kailangang magbayad ng 50 milyong piso sa kabilang partido. Ano? Masyado bang malaki ang penalty? Wala yan. Basta maging tapat ka at hindi ka lalabag, walang mangyayari. Ang penalty na ito ay maliit na bagay. Pero, ayon sa kasunduan, hindi mo balak gampanan ang iyong marital duties. Ito. Peke ang kasal natin. Siyempre, hindi tayo pwedeng matulog ng magkasama. May iba ka pa bang tanong? Kung gayon, bakit mo ako bibigyan ng 5,000 piso? Dahil pagkatapos ng kasal, ako ang bahala sa labas at ikaw sa loob. Busy ako sa trabaho. Sa hinaharap ang lahat ng mga gawaing bahay, ang mga halaman na inaalagaan ko at ang aking munting pusa ay ikaw na ang bahala. Ang 5,000 piso na ito ay ang iyong bayad. CJ, basahin mo na lang ang kasunduan. May kailangan pa akong gawin. May project pa akong hindi tapos. Kailangan kong magpuyat para matapos ito ngayon. Ang bago naming president ay isang pervert. Ayoko namang magkamali. Sino ang nagsabing pervert ang president nyo? Ang mga kasamahan ko, sinasabi nilang baliw siya. Parang siya ang prinsipe ng pamilya Jiang. Ang ganoong klaseng prinsipe. Sigurado akong walang alam, paano siya makakaintindi ng business?
Hindi siya baliw. Paano hindi? Hindi pa nga siya nag-opisina. Pero ang kumpanya namin, sa loob at labas, sa itaas at ibaba, nilinis niya na ng higit 10 beses. Sabi pa ng general manager namin, may sihi daw ang sihi. Hindi raw pwedeng magkaroon ng kahit isang alikabok, kundi magagalit ang si. Sis ba yan? Psychological disorder yan, okay. Karaniwang sakit yan ng mga mayayaman. Maarte. Ganoon mo ba kinainisan ang mga mayayaman? Hindi naman ako galit sa mayayaman. Ayoko lang talaga sa mga taong umaasa sa kanilang background, pero wala namang kakayahan, tapos ginagawa ang gusto nila. Ay, teka. Ang ballpen mo, parang galing sa ibang bansa. Gumagamit ka ng ganoong kamahal na ballpen? Fake. Sabi ko na nga ba, ang sweldo mo sa isang buwan, ilang libo lang. Paano ka makakapag-luxury ng ganyan? O, ibalik ko na sa'yo. Ang daldal mo. Ha? Kailangan ko pang magpuyat para matapos ang proposal. Kahit hindi mo matapos ang proposal. Hindi ka naman gagawin ng si ninyo. Sino nagsabi? Ang baliw na iyon, pabago-bago ang ugali. Kung hindi ko matapos ang proposal ngayon, baka tanggalin niya talaga ako. Anong ginagawa ninyo? Lola, bakit po kayo narito? Nabalitaan ko lang na nagpakasal ka. Sabi ko, Wang. Bakit hindi ka makinig kay Lola? Alam mo ba kung ilan sa mga babae, sa labas ang totoo ang intensyon? Si Lola na ang mag-aayos ng isang mayaman na dalaga para sa iyo. Lola. Ito si Kingning. Kakakasal lang namin. Magandang araw po, Lola. Ako po si King Ning. Yun, aalagaan ko po si Wang. Ay, Chin Ning, ang ganda mo pala. Gusto ka ni Lola. Lola, ihiwaan ko po kayo ng prutas. Maupo po muna kayo. Hindi gutom si Lola. Chin Ning, kailan ninyo bibigyan si Lola ng apo? Hindi pa po ito apurahan, Lola. Kakakasal lang namin ni Kingning. Ang pagkakaroon ng anak ay wala pa sa aming plano. Gusto mo bang ikamatay ni Lola sa galit? Ang pagkakaroon ng anak ay isang napakahalagang bagay. Kayo namang dalawa, ano pa ang pinaplano ninyo? Chin Ning, sabihin mo, hindi ba tama ang sinabi ni Lola, magkaapo na kayo agad? Opo. Susundin ko po si Lola. Napakabuti. Saan naman ako kukuha ng apo para sa lola niya? Ay, gabi na pala. Hindi naguguluhin ni Lola ang oras ng pahinga ninyong mga kabataan. Aalis na ako. Ay, ano ito? Lola, ito ang mga dokumento ng kumpanya ko. Opo. Ito nga ang mga dokumento ng kumpanya ni Jiang Wang. Dokumento lang naman. Bakit kayong dalawa ay ganyan na lang kasaya? Sige na. Hindi ko naguguluhin ang oras ninyo. Ang lola mo. Nagsusurprise inspection pa pala. Madalas mangyayari ang ganitong bagay sa hinaharap. Makipagtulungan ka ng maayos. CJ, ako ang pinakamagaling magpasaya ng matatanda. Ang galing ng aking pag-arte kanina, di ba? Ang lola mo ay hinding-hindi malalaman ang tungkol sa peking kasal natin. Aalis na ako. Hello, manager po. Nandito na po ako sa Hotel Perlas. Ang Eco Project po ng Dragon's Ascent Group, gagawin ko po ang lahat para makuha. Chin Ning, ang may-ari ng Dragon's Ascent Group ay ikaw mismo ang pinili para makipagnegosasyon, kaya kailangan mong samantalahin ang pagkakataon. Opo, naiintindihan ko po. Sir, ang dinner meeting po ngayon ay inayos po ng presidente ng Imperial Chamber of Commerce. Malinaw na po ang intensyon ng Chamber of Commerce. Umaasa po sila na kayo, sir, ay mamumuhunan sa bagong proyekto ng kanilang chamber. Bakit siya nandito? Si Ma'am po ngayon ay nandito para makipag-usap sa Dragon's Ascent Group tungkol sa proyekto. Ay, oo nga pala, ang Dragon's Ascent Group ay miyembro rin ng Imperial Chamber of Commerce. Chining, uminom ka pa ng isa.
Boss Lou. Hindi na po talaga ako makainom. Pag-usapan na lang po natin ang tungkol sa proyekto. Chining. Simula nang makita kita, sa huling silo-salo. Gusto ko ng kurutin, ang malambot mong balat. Kung pasasayahin mo ako, ibibigay ko sa'yo ang proyekto. Ano sa tingin mo? Hayop. Lahat ng tao dito, sa loob at labas, ay tao ko. Saan ka pupunta? Sino ka? Secretary Lin, ang mga proyekto ng Dragon's Ascent Group hindi tatanggapin ng Tiansheng. Tungkol naman kay Boss Lu, ipadala siya sa Africa para magtanim ng puno. Opo, sir. Ikaw. Ikaw ang young master ng pamilya Jiang. Ang init ko. Anong nangyari sa'yo? Nauuhaw. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Anong nangyari? Bakit ako nandito? Ito. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Kaka-fake marriage lang namin, wala pang isang linggo. Paano ako nakatulog kasama niya? Ang careless ko. Jinling, narinig mo na ba? Nag-bankrupt ang Dragon's Ascent Group. Nag-bankrupt. Ang biglaan naman. Oo nga, nagulat din ako. Bakit naman bigla na lang, nag-bankrupt? Ikaw, kahapon, pumunta ka sa Dragon's Ascent Group para makipag-usap sa proyekto. Mabuti na lang at hindi natuloy. Kung hindi, malalagot tayo. Kahapon. Kahapon, ang naaalala ko lang, ay sinundo niya ako. Tapos. Jinling, pinapapunta ka ni Secretary Lin sa opisina ng presidente. Mukhang tungkol ito sa proyekto ng Dragon's Ascent. Jinling, mag-ingat ka. Sir, pinapatawag niyo po ako. Wang, bakit ka nandito? Nagulat ka ba? Ito ang opisina ng CEO, ng Tianxing Group. Anong ginagawa mo rito? Kilala mo ba ang CEO namin? Bakit hindi mo tanungin? Si Secretary Lin, anong ginagawa ko sa opisina ng CA? Sekretaryo Lin. Hindi kaya siya ang CEO namin? Tama po. Yun, may gagawin pa po ako. Kaya aalis na po ako. Bakit ka tumatakbo? Takot ka bang kainin kita? Hindi ba't sinabi mong bubuhayin mo ako? Baka hindi ko po kayang buhayin kayo. Isa akong baliw. Isang dakilang demonyo. Hindi. Puro chismis lang po yan, na narinig ko. Alam ko pong, nagkamali ako. Sana po ay pagpasensyahan nyo na ako, at huwag nyo nang isipin. See you. Sir Jiang. Young Master Jiang. Kagabi, anong ginawa mo sa akin? Naaalala mo pa ba? Ako, anong ginawa ko, hindi ko na po maalala. Hindi ko alintana. Natulungan kang alalahanin ang nangyari kagabi. Talaga pong hindi ko na maalala, nagkamali po ako. Bakit mo po ako niloko? Anong niloko ko sa'yo?
Ang inyong pagkatao. Malinaw na isa kayong mayamang binata na nasa tuktok ng pyramid. Bakit mo po ako niloko? Nagkunwari pa po kayong mahirap. Nagkunwari akong mahirap, tinanong mo ba ako? Ako po. Ano? Hoy, young master, napakasama nyo naman po. Nagpakasal na po kayo, hindi nyo man lang sinabi sa amin. Kung hindi pa po nagsalita, ang lola nyo. Hanggang ngayon po ay, wala pa rin akong alam. Magsalita ka ng maayos. Bukas po ang kaarawan ko. Young master, sana po ay makapunta kayo. Para suportahan ang event. Ay, oo nga pala, isama nyo rin po ang Crown Princess. Gusto ko ring makita kung anong klaseng babae ang nakabihag sa aming young master. Ay, sabi ko. Ang asawa nyo, hindi kaya peke? Hello, young master. Ay, putya, binabaan ako ng telepono. Anong klaseng tao yan? Sige. Dahil may gagawin pa po kayo. Aalis na po ako. Tumigil ka. Sinabi ko bang umalis ka? Ang nangyari kagabi. Hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag? Ang nangyari kagabi, hindi talaga ako ang may kasalanan. Uminom lang po ako ng kaunting alak. Alak? May problema po ang alak na yon. Pagkatapos ko pong inumin yon, doon lang po sumama ang pakiramdam ko. Hindi po talaga ako ang may kasalanan dito. Hindi ito ganap na kasalanan ko. Ibig mong sabihin, kasalanan ko ito. Hindi. Hindi rin yan ang ibig kong sabihin. Ako lang. Ay, nangyari na ang nangyari. Saka, hindi naman ikaw. Ang nalugi. Bakit ka pa ganyan? Lumabas ka. Hindi ba sabi mo, bubuhayin mo ako? Magtrabaho ka ng maayos. Subukan mong bilhan ako ng villa bago matapos ang taon. Ikaw. Kapitalistang aso. Ang yaman-yaman mo, pero nagpanggap kang mahirap para pakasalan ako. Hindi ko gusto ang damit na ito. Kung hindi mo gusto, itapon mo. Ikaw. Malapit nang magsimula ang birthday party. Ayoko nang nahuhuli. Birthday party ng kaibigan mo. Ano nang ibig sabihin kung ganito? Ako kabongga. Ang hindi nakakaalam, iisipin na sasali ako sa beauty pageant. Sige, susuotin ko. Hindi ba pwedeng suotin ko na lang? Tara na. May kakaiba kay prinsipe. Dati, napaka-punctual niya. Bakit pagkatapos magpakasal, nagmamalaki pa rin? Ay, huwag ka nang magsalita pa. Nagtataka ako. Anong klaseng babae ang makakakuha ng atensyon ni Kuya Wang? Banggitin mo ang demonyo, at lilito siya. Siguro, itong magandang babae, ang prinsesa, di ba? Prinsesa. Go Faye. Hindi ka ba marunong magsalita? Ito ang unang beses na makita si ate. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, at pagtawanan ka ni ate. Hindi naman, hindi yan biro. Itong prinsesa lang. Medyo hindi ako sanay. Nga pala, Gufei, birthday mo ngayon. Naghanda ako ng birthday gift para sa'yo. Ito ay bato na dinala ko mula sa bakasyon ko sa beach. Pinaukit ko sa isang master at pinabasbasan sa templo. Ngayong taon, hindi ba't espesyal na taon mo? Ito ay para sa'yo. Naway maging ligtas at malusog ka. Ate, napaka-thoughtful mo. Ate, gustong-gusto ko ang red along ito. Bitawan mo. Sa tingin ko, halos, kumpleto na tayo. Mag-toast tayo. Paumanhin po, mga kaibigan. Nahuli ako. Ate Chenzu, nandito ka na. Hoy, bakit mo siya pinapante rito? Nako, inosente ako. Hindi ko nga alam kung kailan siya umuwi ng bansa. Paano ko siya tatawagin? Isa pa. Si Kuya Wang ngayon, kasama ang asawa niya.
Magiging bulag ba ako para tawagin siya? Hindi ba ako naghahanap ng gulo? Si Ate Chenzu, ako ang nag-imbita. Mga kaibigan, matagal na tayong magkakaibigan. Magkita kita, dapat lang, di ba? Ate Chenzu, umupo ka. Wang, matagal na tayong hindi nagkita. Uy, ikaw. Wang, ngayong bumalik ako, plano kong mag-develop dito sa bansa. Hoy, Goofy. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko. Parang si Chenzu. Sa ating prinsipe, may nararamdaman pa. TSK, marami na akong nakitang ganyang babae. Akala ba niya, kapag nakahanap ng mayaman, magiging reyna na siya? Si Ate Chenzu ay mula sa isang marangal na pamilya. Mula pagkabata. Siya ay isang dalagang may pinag-aralan. Siya at si Kuya Wang ay sikat na golden couple sa kanilang circle. Wang. Sino siya? Ang asawa ko. Ang asawa ko. Ang asawa mo. Kailan ka nagpakasal? Bakit hindi ko alam? Nagpakasal ako. Kailangan ko bang mag-report sa'yo? Ngayon, kaarawan ko, tayo, mga lumang kaibigan, mahirap magkasama. Oo nga, Chenzu, lumapit ka at umupo. Hindi na ako uupo. Ayos lang ako dito. Matagal na kaming hindi nagkita ni Wang. Kaya magkwentuhan kami. Hindi ka naman siguro magagalit, di ba? Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong magpakilala. Ako si Liu Chenzu. Ako ang ex-girlfriend ni Wang. Binibining Kangsu, mas mabuti kung doon ka umupo. Kasi, kami ni Wang, kasal na kami ngayon. Kahit kasal na, kailangan pa ring panatilihin ang tamang distansya. Kasi, ang babae ay dapat manatiling sariwa. Si Wang ay hindi gusto ang malambing na babae. Pero ang asawa ko, gusto niya akong malambing sa kanya. Wang. Oy, maglaro tayo, maglaro. Naghanda ako ng sorpresa para sa inyo. Halika, kapatid, ikaw muna ang bumunot. Sa isang miyembro ng opposite sex, sumayaw ng mainit. Mainit na sayaw, mainit na sayaw. Sayaw. Ano ba? Lina, wala akong magawa. Walang atrasan. Saka, dito sa lugar na to, ikaw lang naman ang nandito. Mainit na sayaw, mainit na sayaw. Halika, sabay-sabay. Halika na, halika na. Halika, Chenzu, bumunot ka ng isa. Truth or dare? Ang first time mo. Kanino mo ibinigay? Ang first time mo ay yung unang beses sa kama ba? Ang first time ni Ate Chenzu, sigurado kay Kuya Wang yan. Lina, huwag kang manggulo. Pupunta lang ako sa banyo. Kiansu. 2 taon tayong magkasama, pero walang nangyari. Kung kilala mo ang ugali ko, dapat alam mong tumigil na. Wang, noong naghiwalay tayo, may mga dahilan ako na hindi ko maiiwasan. Hindi mo pa rin ba ako makalimutan? Alam mong babalik ako, kaya sinadya mong maghanap ng babae para inisin ako. Wang, magsimula ulit tayo. Ngayon, bumalik na ako at hinding-hindi na aalis. Kiansu, tapos na tayo. 5 taon na ang nakalipas. Iniwan mo ako dahil anak lang ako sa labas at walang karapatan sa mana ng pamilya Jiang. Wang, hindi ganyan. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Kiansu, tapos na tayo. Ang pag-ibig, dapat may mutual na kagustuhan. Naka-move on na ako, sana ikaw din. Wang, bumalik ako ngayon dahil gusto kong magsimula ulit tayo. Pwede mo akong saktan o sigawan, pero huwag mo lang akong iwan, please. Naiintindihan ko ang desisyon mo 5 taon na ang nakalipas. Pero pakiusap, huwag mo na akong guluhin, kasal na ako.
Kung makikipag-ugnayan pa ako sa ibang babae, magagalit ang asawa ko. Maghiwalay na tayo. Hiwalayan? Yes, Seth, pinag-isipan ko. Tayong dalawa, malaki ang agwat sa values at status. Isa lang akong ordinaryong tao. Ikaw naman, isang mataas at mayaman na anak ng mayaman. Kaya, Ordinaryong tao lang ako. Hindi ko kayang maging asawa ng mayaman. Hindi ba't ang kasal ay tungkol sa pagiging magkapantay ang pamilya? Tayong dalawa. Hindi magkapantay. Pagtatawanan lang tayo. Sa tingin ko, maganda si Miss Kyangsu. Hindi ka pa ba naka-move on sa kanya? Ngayong hiwalay na tayo, pwede na kayong magsama. Ang ganda ng match ninyo. CJ. Hiwalayan, di ba? Walang problema. Bukas, magpapaalam ako. Kukunin na natin ang divorce certificate. Ayon sa kasunduan sa kasal, ang lumabag ay kailangang magbayad ng 50 milyong piso. Ilagay mo na lang sa card ko. Kasalanan ko rin ba iyan? Hindi pa nga 1 taon ang kasal, tapos ikaw ang nagtapos ng kasunduan. Hindi ba yan paglabag? Pinagbibigyan ko lang kayo ng mahal mo. Tapos, paglabag na yan? Wala akong mahal na babae na sinasabi mo. Ang tungkol sa hiwalayan, ipapaubaya ko sa abogado ko. Ang bayad pinsala, mas mabuting ibigay mo na agad sa akin. Pagkatapos ng hiwalayan, wala nang koneksyon. Malinaw na nakasulat sa kasunduan sa kasal. Asawa ko. Hindi na ako makikipaghiwalay. Hindi na ako makikipaghiwalay. Ano ang tawag mo sa akin? Ano ang tawag mo sa akin kanina? Honey, tinawag kitang honey kanina. Sa kasunduan sa kasal, wala namang nakasaad na bawal kang tawaging honey, di ba? CJ. Huling beses na yan. Huwag mo nang ulitin. Sige, hindi na ulitin. King Ning, nilinaw ko na kay Kyangsu. 5 taon na ang nakalipas. Iniwan niya ako dahil sa pagiging illegitimate child ko. Iginagalang ko ang desisyon niya. Ngayon, 5 taon na ang lumipas. Wala na akong nararamdamang pagmamahal sa kanya. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga ito? Ayoko lang na magkamali ka ng pagkakaintindi. Sa batas, tayo ang mag-asawa. Hinding-hindi ako magtataksil. Kung may problema ka, huwag mong itago sa sarili mo. Ihahatid kita. Wag na, na maintain na ang kotse ko. Kaya ko nang mag-isa. Ihahatid kita. Special ang status mo. Special. Ikaw ang AEC ng Changing Group. Isa lang akong maliit na empleyado. Paano ko hahayaang maging driver ko ang sili? Saka, kung makita tayo ng mga kasamahan ko, magiging usap-usapan na naman tayo. Kung gayon, ikaw ang maging driver ko. Ikaw talaga. Chinling. Kaninong kotse ang pinanggalingan mo? Kanina, boyfriend mo ba yan? Xiaoyu, ako. Nakita ko lahat. Ang kotseng yan, nakita ko, sa magazine. Limited edition, worth tens of millions, di ba? Sino yung nasa kotse? Kailan ka pa nagkaroon ng bagong rich kid na boyfriend? Siya. Hindi ko siya boyfriend. Hindi mo boyfriend, pero hinahatid ka sa trabaho. Teka, mali. Sabi ko na nga ba, pamilyar ang side profile ng lalaking yan. Ang young master. Bakit ka bumaba sa kotse ng CEO natin? Sabi ko na nga ba, wag na siyang maghatid. Ayan na, si Xiaoyu pa naman ang kilalang. Chismosa sa kumpanya. Ako. Nakita ko ng Chi sa daan. Mapagbigay siya. Kaya, sinabay niya lang ako. Talaga. Ang narinig ko, ang young master ng pamilya Jiang ay walang awa, pero concerned din pala siya sa mga empleyado. Hindi naman. Mabait naman talaga ang si. Hindi naman siya ganoon ka-weird. Huwag mo nang ikalat yan. Magandang araw, CEO. Bilisan mo, bilisan mo. Tara na, Xiaoyu. May meeting pa tayo mamaya. Huwag kang malate. Ay nako, patay, hindi ko pa tapos ang proposal ko.
Siguradong sisermonan na naman ako ng supervisor. Tara na. Hintayin ko na lang ang elevator dito. Bakit hindi siya pumasok? Ito ang pribadong elevator ng CA. Pribadong elevator ng sis. Paumanhin po, nakalimutan ko. Aalis na ako ngayon. Ano ang sinabi mo sa akin kanina? Baliw. Wala po, sir. Hindi po totoo yan. Paano ko naman po masasabing? Baliw kayo, pinupuri ko nga po kayo na mapagbigay at maalalahanin sa mga empleyado. Ipinagtatanggol ko nga po kayo. Kung hindi po kayo naniniwala, tanungin niyo po si Xiaoyu. Chin Ning. Ito ang pribadong elevator ng CEO. Bakit ka lumabas sa pribadong elevator ng CEO? Director Su, ako po. Nagkataon lang po na swerte ako at nakasalubong ko ang si, kaya isinama niya po ako. Ang CEO ay may germophobia. Hindi mo ba alam? Ang pribadong elevator na ito, sa tingin mo ba ay pwede mong sakyan? Sige, palalampasin ko ito ngayon. Pero sa susunod na magulo ka ulit, ako mismo ang hahanap kay Vice Presidente Gao para kausapin siya. Sige po, hindi na po maulit. May gagawin pa po ako, aalis na po ako. Chin Ning, itigil mo na ang mga plano mo. Ang CEO namin ay ang tagapagmana ng pamilya Jiang. Hindi siya para sa isang babaeng tulad mo na basta na lang makakaakit. Ang aming CEO ay ang tagapagmana ng pamilya Jiang. Hindi siya madaling makuha ng isang babaeng tulad mo. Ma'am Su, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Hindi mo ba naiintindihan? Ang katotohanan ay masakit. Hindi mo ba alam? Chin Ning. Ano ang posisyon mo? Hindi mo ba alam? Ang pamilya Jiang ay isang makapangyarihang pamilya sa Imperial Capital. Anong klaseng babae pa ba ang hindi niya nakita? Sa ganda mong yan, sino ang magkakagusto sa'yo? Ma'am Su, trabaho ay trabaho. Personal na buhay ay personal na buhay. Kung tungkol sa trabaho, malugod kitang tinatanggap na makipag-usap sa akin anumang oras. Ngunit kung tungkol sa personal kong buhay, hindi mo na kailangang magbigay ng iyong matatalinong opinyon, di ba? Ang daldal mo talaga. Ano? Hindi nakakagulat na sa loob lang, nang wala pang isang taon, nakaupo ka na sa posisyon ng Assistant Manager ng Project Department. Paano ko nakuha ang posisyon ko? Bilang Assistant Manager ng Project Department, malinis ang konsensya ko. Malinis ang konsensya mo. Lumabas ka ng kwarto ni VP Gao hating gabi, tapos sasabihin mo sa akin na malinis ang konsensya mo. Kaya pala, si VP Gao ay labis na humahanga sa'yo. Sabi niya ikaw daw ang huwara ng empleyado ng Tiansheng Group. Ang aming future star. Ang tao kasi, kailangan talagang may paraan para makatayo sa sariling paa, di ba? Ma'am Su, 3 buwan na ang nakalipas yon at naipaliwanag ko na ang sitwasyon noon ay dahil kailangan baguhin ang plano ng proyekto at kailangan ayusin ang proyekto. Kami ni Igaw ay nag-uusap lang tungkol sa proyekto. Ngunit kung may mga taong gustong mag-isip ng masama, wala nang silbi ang kahit anong sabihin ko. Chin Ning, ikaw, gusto mong palitan ang posisyon ko. Imposible. Sir, ang Qingcheng Group, ang lupa sa Southern District, ay magiging, sa susunod na 3 hanggang 5 taon, isa sa pinakamalaking proyekto. Ang lupa sa Southern District, sinuri ko na ito. Ito ang mga impormasyong inayos ko, batay sa opinyon ng Design at Engineering Department Manager. Ibigay mo ito sa Project Department. Sabihin mo sa kanila na sa loob ng 3 araw, kailangan nilang makuha ang lupang ito. Opo. Chin Ning, project pala sa Southern District. Narinig ko na ang valuation nito ay halos mahigit 15 bilyong piso. Ang Star City Alliance Group ay pinaglalabanan din ang proyektong ito. Star City Alliance? Oo. Ang may-ari ng Star City Alliance Group ay galing din sa ibang bansa at isa pa siyang napakagwapong lalaki. Hello, Miss Chin Ning. Ako ito. Nandito ako sa Redwood Club. Pwede ba tayong magkita? Sige, pupunta ako. Chin Ning, saan ka pupunta? Si Director Su ay nakikipagkumpetensya din sa proyektong ito. Hindi ba't si Director Su ay palaging kalaban mo? Kailangan mong magsikap. Sa kritikal na panahong ito, huwag kang maging kampante. May kailangan akong gawin at dadaan na rin ako sa Southern District Development Zone para tingnan ng personal.
Miss Chinning. Ako, ayaw ko, ng paligoy-ligoy. May 1,000,000 piso sa card na ito. Kung kayang solusyonan ng pera ang problema, hindi na kailangan pang mag-aksaya ng oras. Binibining Kangsu. Ano ang ibig mong sabihin? Sa totoo lang, bumalik ako sa bansa para kay Jiang Wang. Ang pagkakaiba ninyo ni Jiang Wang ay hindi ko na kailangang sabihin pa, di ba? Ang pagkakaiba namin ng asawa ko ay hindi na kailangan pang pakialaman ng isang ex-girlfriend, di ba? Ang pamilya Jiang ang nangungunang pamilya sa Imperial City. Hawak ang kalahati ng ari-arian ng buong lungsod. Si Jiang Wang ang tagapagmana ng pamilya Jiang. At bukod pa sa kanyang mahusay na kondisyon, tinatawag din siyang paborito ng langit. Walang babae sa buong Imperial City ang hindi magkakagusto sa ganyang lalaki, di ba? Kaya, Dapat mayroon kang kaunting pagkakilala sa sarili. Ang pamilya Song ninyo ay ordinaryong pamilya lang. Inimbestigahan kita, Binibining Song. Nagtapos ka lang sa isang ordinaryong universidad na may ordinaryong degree. Sa tingin mo, karapat-dapat kang tumayo sa tabi ni Jiang Wang. anong karapatan mo para sabihin sa akin ang mga ito? Hindi mahalaga ang karapatan. Kami ni Jiang Wang ang itinakda para sa isa't isa. Ang pamilya Liu namin ay isang kilalang pamilya at matagal na kaming magkaibigan ng pamilya Jiang. Anong ipinagmamalaki mo para makipagkumpetensya sa akin? Kahit mas magaling ka sa akin, ano ngayon? Huwag mong kalimutan, ako ang lehitimong ginang Jayang ngayon. Ikaw na isang babaeng mula sa kilalang pamilya. Hindi ka naman siguro magiging third party na sisira sa kaligayahan ng iba, di ba? Ikaw. Isa pa, kami ni Wang ay nagmamahalan, kaya hindi kami nagpapahalaga sa mga makamundong bagay na ito. Ay, saka pala, pinapabilis din ako ng lola ni Wang. Nabigyan siya ng ilang matatabang apo, kaya nga, kami ni Wang kamakailan ay nagsisikap sa bagay na ito. Song Chinning. Ang aming matagal ng relasyon ni Jiang Wang, sa tingin mo ba ay kayang sirain sa loob lang ng ilang araw? Kahit gaano pa kayo nagmamahalan, nakaraan na yan. Tingnan mo si Wang, halos 30 taong gulang na. Ang magkaroon ng isa o dalawang ex ay hindi ba normal lang? Kung hindi iisipin ng mga hindi nakakaalam na may problema siya sa katawan, lalaki nga naman, ang magkaroon ng isang minsanang pag-ibig o dating idolo ay hindi naman malaking bagay. Ang tao dapat tumingin sa hinaharap, hindi pwedeng habang buhay na lang, umasa sa alaala para mabuhay. Tama ba? Song Chinning. Napakatalas mo naman magsalita. Paumanhin po, Binibining Kangsu. Hinahanap ako ng asawa ko. Sasagutin ko lang ang tawag. Lupa sa South District Development Zone. Hello, Jayang Wang, anong meron? Nasaan ka? Nandito ako sa South District. Ngayong gabi, wag mo na akong hintayin para kumain. Ngayong gabi, pinapauwi tayo ni Lola sa lumang bahay para kumain. Huwag kang malalate. Ano? Kakain sa lumang bahay? Sige, darating ako sa oras. Miss Sophia, may gagawin pa po ako, kaya aalis na po ako. Bea Reyes. Marami na akong nakitang katulad mo. Hindi ba't gusto mo lang makahuli ng mayamang lalaki? Gusto mo ng pera? Itong 1,000,000 piso, kung sa tingin mo ay kulang pa, magkano ang gusto mo? Magkano ang kailangan mo para iwanan si Paulo? Sophia, mas marami pa ang maibibigay sa akin ni Paolo, kaysa sa iniisip mo. Sa tingin mo ba? Papansinin ko ang 1 o 2 milyong piso mo. Ikaw. Hello, Sir Wu. Narinig ko na gusto ng Star City Alliance ninyo, ang lupa ko sa South District. Mayroon akong plano. HMM, sige. Ngayon lang ako, magmimit ng magulang, kinakabahan ako. Bakit ka kinakabahan? Kung hindi ako magaling at mabuking, kailangan kong magbayad ng multa. Kulang ba talaga siya sa pera? Bakit puro pera ang bukang bibig niya? Huwag kang kabahan. Simpleng kain lang naman ito. Maria. Ang pamilya Santos natin ay ang numero 1 pamilya sa Imperial Capital. Paano natin papayagan na basta-basta na lang makapagpakasal ang isang babae dito? Oo nga, Lola.
Ang numero 1 pamilya sa Imperial Capital. Aling dalaga ba ang hindi nakatingin? Kay Paulo namin? Si Paulo ay nagloloko. Bakit ka rin nagpapaloko? Kung nagkagusto ang bata, at gusto niya, sarili niyang desisyon yan, dapat siya ang magpasya. Lola. Tama po ang sinabi ninyo. Pero, si Paulo ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Santos, ang magiging ginang Santos, dapat ay isang mayamang dalaga. Itong si Bea Reyes, galing lang siya sa isang maliit na pamilya. Ang mga gulo ay galing sa mahihirap na lugar, hindi nyo ba alam? Sino ang nakakaalam kung anong uri ng pagkatao ang pinalaki sa kanya? Oo nga, Lola. Kahit medyo masakit ang sinabi ni Mama, may punto naman siya. Hindi ba't bumalik na ang dalaga ng pamilya Leo? Bakit hindi na lang tayo pumili ng magandang araw at ipakasal si Paulo sa babaeng yun mula sa pamilya Leo? Lola. Kami ni Bea, bumisita po kami sa inyo. Halika, halika. Lola, ito po ang ipininta ko para sa inyo. Ang splendid rivers and mountains. Sana po magustuhan ninyo. Gusto ko, gusto ko. Mama, Papa, ito po ay maliit na regalo. Bea, dito ka kay Lola. Gusto ka rin ni Lola. Gustong gusto kita. Paulo, sa tingin ko ay nagloloko ka lang. Malaking bagay ang kasal. Hindi ito laro, palabasin nyo ang babaeng ito. Wang, hindi kita sinasaway, pero anong maganda sa babaeng? Galing sa mahirap na pamilya, anong maganda? Ang mga babaeng tulad nito ay nasa lahat ng dako, hindi siya karapat-dapat sa iyo. Ano po ang problema sa mahirap na pamilya? Hindi po ba sila karapat-dapat sa pag-ibig? Anong klaseng pag-ibig ang gusto mo? Hindi ako tutol, pero ang tulad mo, sa iyong estado at pagpapalaki, ay hindi karapat-dapat sa aming pamilya Jang. Opo. Hindi po maganda ang aking kalagayan. Pero, maaari po bang magtanong, ang tinatawag ninyong pagpapalaki, ano po iyon? Ang pagiging may pinag-aralan at makatwiran ay pagpapalaki. Ang pagiging mahusay sa sining ay pagpapalaki. Ang taong makakatayo sa tabi ni Wang ay dapat, sa pinakamababa, isang mayamang dalaga at hindi isang tulad mo na basta-basta lang, isang ordinaryong babae. Sa lipunan po na ito, maraming tao ang, mula pagkabata, wala po silang pagkakataong matanggap ang tinatawag ninyong pagpapalaki. Ayaw po ba nila, ang buhay po ba nila, ang hindi pumapayag? Masasabi po ba ninyo na wala silang lahat ng pagpapalaki? Paano ka makikipag-usap sa akin ng ganyan? Nagsasabi lang po ako ng totoo. Sa tingin ko po, minsan, ang kabaitan at katapatan ay mas mahigit ng 100 beses kaysa sa tinatawag ninyong pagpapalaki. Anong ginagawa mo? Hinding-hindi ko papayagan ang babaeng ito na magpakasal sa aming pamilya Jang. Hindi ang pamilya namin ang pinakasalan niya. Ako ang pinakasalan niya. Walang kinalaman ang pamilya namin dito. Paulo, ikaw. At sa totoo lang, stepmother lang kita. Hindi ba masyado ka nang nakikialam sa buhay ko? Walang iya. Paulo, paano ka makipag-usap kay Tita Jox Iyang? Alam ng lahat kung paano kanya tratuhin. Anong klaseng ugali ang ipinapakita mo? Anong ugali? Sinaktan niya ang asawa ko. Anong gusto mong maging ugali ko? Walang galang. Paano mo nagawang kausapin si Tita Jox Iyang ng ganyan? Anong mali kong turuan? Ni Tita Jox Iyang ang mga nakababata bilang tagapagmana ng pamilya namin. Masyado kang matigas ang ulo at walang paggalang. Kung ipipilit mong pakasalan ng babaeng yan, babawiin ko ang karapatan mo bilang tagapagmana ng pamilya namin. Naku, nagdulot ba talaga ako ng gulo? Ikaw ba ang nagbigay sa akin ng karapatan bilang tagapagmana ng pamilya namin? Ikaw, Tama na, tama na. Anong klaseng eksena yan? ma. Magsalita ka rin. Nakita mo naman, hindi ba ito kalokohan? Hindi ko nasasabihin. Kung sino ang nagkakalat, basta si Bea, masaya ako, at gusto ko siya. Kung sino man ang kumalaban, kay Bea ko, ay kumakalaban sa akin, ang may-ari ng bahay na ito. Ma, bakit ganyan ka rin? Bakit hindi ka na rin nakikinig sa akin? Bea, umupo ka sa tabi ni Lola. Halika. Lola, Ginoo. Alam mo naman po, itong si Wang, hindi po siya naging malapit sa akin simula bata pa. Ngayon, kung si Chin Ning ay magpakasal sa pamilya Jiang, isa pa siyang babaeng walang modo. Ano pa ang magiging lugar ko dito? Ito, Si Wang ay may pusong lobo. Anong pagmamahal ang aasahan mo sa kanya, dati, nang may nangyari sa sarili nating si Jiang Zi? Malamang siya ang may gawa. Kung hindi lang maagang namatay si Jiang Zi, at hindi ako, makabuo ng anak ngayon, sa tingin mo ba magtitiis ako dito sa bahay na ito? Ginang. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Si Wang na ang namamahala sa pamilya Jiang ngayon. Kung gagawa ka ng kalokohan, hindi na kita matutulungan. Hindi ba para sa atin ito? Sana lang hindi ako kamuhian ng babaeng iyon. Hindi ko naman po sinasadya. Nagalitin siya ngayon. Ako. Wala kang kasalanan. Akin ka. Hindi mo kailangang magtiis.
Kung hindi mo gusto ang pamilya Jiang, tandaan mo lang ito. Ako ang pinakasalan mo, hindi ang pamilya Jiang. Walang sinuman ang may karapatang paalisin ka. Xiao Wen. Pagkatapos nito, hindi ka mawawalan ng benepisyo. Salamat. Ate Chenzu, ano ka ba? Magkaibigan na, ang pamilya natin. Marami ka nang naitulong sa akin dati, kaya dapat lang natulungan din kita. Isa pa, sa pagtanggal kay Chinning, masaya pa nga ako. Pero Ate Chenzu, ano ba talaga ang kasalanan ni Chinning sa'yo? Ikukwento ko sa'yo yan mamaya. Nako, hindi maganda, may malaking problema. Anong nangyari? Ang lupa sa South District Development Zone. Balita ko nag-leak ang data, nakuha ng Star City Alliance, ang lupang iyon. Ano? Ang Star City Alliance ang kumuha ng lupain. Pero, paano naman nalabas ang data? Hindi ko rin alam. Pero Chinning, mukhang may malaking problema ka. Ano? Ngayon, kumakalat na. Ikaw ang naglabas ng data. Ako ang naglabas ng data. Oo, kumakalat nga yan. Paano naman ako naglabas ng data? Kalokohan yan. Chinning. Pinapatawag ka ni Sir sa opisina niya. Chinning, bahala ka na sa sarili mo. Sir, ang proyekto sa South District Development Zone, maliban kay Chinning, ang plano ay hindi dumaan sa kamay ng ibang kasamahan. At noong araw na yon, nakita ko mismo, si Chinning, nadala ang plano, palabas. Si Chinning talaga, ang naglabas ng data. Vice President Gao, bakit ka narito? Sir, sa ngayon, maliban kay Chinning, walang ibang nakahawak sa planong ito. Talagang kainahinala si Chinning. Hindi ko inilabas ang data. Chinning, kung hindi ikaw, sino pa ang humawak sa planong ito? Hindi ako. Ang masasamang tao ay hindi naman naamin na masama sila. Kung hindi ikaw, bakit mo dinala ang plano palabas noong araw na yon? Huwag mong sabihin na nag-aasikaso ka ng proyekto. Nagtatanong na ako, hindi ka naman pumunta sa Star City Group noong araw na yon. Sujiayaw. Ang data ng planong ito, hindi lang ako ang mayroon. Mayroon ka rin, di ba? Ako. Chinning, ito ay classified. Paano naman ako magkakaroon ng classified na impormasyon ng kumpanya? Hindi ko inilabas ang data. Ang bagay na ito ay wala akong kinalaman. Chinning. Pinagkatiwalaan kita kaya ibinigay ko sa iyo ang napakahalagang proyektong ito. Hindi ka ba dati tahimik at masunurin? Tingnan mo ngayon, anong ginawa mo? Hindi ko inilabas ang data. Ang dinala ko lang noong araw na iyon ay isang ordinaryong plano. Wala itong classified na impormasyon. Pumunta lang ako sa South District Development Zone para tingnan. Iyon lang. Iyon lang. Sa buong kumpanya, ikaw at si Vice President Gao lang ang nakakaalam ng minimum price ng lupain sa South District. Ang ibig mong sabihin, hindi ikaw ang naglabas, kundi si Vice President Gao. Vice President Gao. Chinning, pinaghihinalaan mo ba na ako ang naglabas? Hindi po. Vice President Gao. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng mahigit 5 bilyong piso. Dahil sa'yo, nalugi ang Tiansheng Group ng maraming pera at resources. Hindi ko inilabas ang data. Vice President Gao, ang ibig sabihin ni Song Chinning, sa bawat salita niya ay sinasabing, hindi niya inilabas ang pinakamababang presyo. Ikaw po ang naglabas ng pinakamababang presyo. President, ako po ay tapat sa Tian Group sa lahat ng oras. Paano ko po magagawa ang isang bagay na makakasira sa interes ng kumpanya? Song Chinning, huwag kang sumobra. Lumabas kayong lahat. Ang bagay na ito, ako ang bahala. President, ang proyekto ng Star City Group ay dapat sanay sa atin na. Dahil lang sa Song Chinning na ito, malaki ang nawala sa atin. Ang babaeng ito ay may masamang hangarin. Huwag kang magpapaloko sa kanyang mga salita. Lumabas ka. President, Kailan pa ako gumawa ng trabaho na kailangan mo pang magbigay ng opinyon o kaya ikaw na lang ang maging presidente? Hindi ka pa ba aalis? Wala talaga akong inilabas na sikreto ng kumpanya. Pati ikaw, hindi ka rin ba naniniwala sa akin? Sa personal, naniniwala ako sa'yo dahil ikaw ang aking asawa. Ngunit bilang isang pinuno, mayroon akong daan-daang empleyado sa ilalim ko. Napakaraming bibig. Kahit gusto kitang paboran, kailangan kong magpakita ng matibay na ebidensya. Pero sa ganitong bagay, saan ako kukuha ng ebidensya? Sino ang nakita mo? Tinatanong kita, sino ang nakita mo nitong mga araw? Sino ang nakausap mo?
At sino ang nakasama mo? Ano ang pinag-usapan nyo? Saan? Nitong mga araw, kapag wala ako sa kumpanya, hindi ba't kasama mo ako? Sigurado ka? Hindi rin ako masyadong sigurado. Nasaan ang utak mo? Nakipagkita ako sa ex-girlfriend mo. Mas mabuting mag-ingat ka sa iyong pananalita. Nakipagkita ako kay Kyangsu. Sige, lumabas ka. Pero ako at si Kyangsu, bukod sa pag-uusap tungkol sa iyo, wala na kaming ibang pinag-usapan. Bakit mo siya nakipagkita? Kailangan pa bang tanungin yan? Nakipagkita ako sa ex-girlfriend mo. Hindi naman siguro, para pag-usapan ang beauty tips. O kung paano kontrolin ang asawa, di ba? Goofy, pakitulungan mo akong alamin kung ano ang nangyari sa lupain sa South District na nakuha kamakailan ng Star City Alliance. Ano ang nangyari? Ang lupain ng Star City Alliance. Bakit? Interesado ka, young master? Wala akong oras para makipag-usap sa'yo. Mas mabilis, mas mabuti. Oh, tama. Ang Star City Group, sa pamilya Lian, di ba? Ngayong gabi, pakitulungan mo akong mag-set ng appointment. Ako mismo ang makikipagkita sa kanya. Sige po. Isang karangalan po ang makapaglingkod sa inyo. Hello, young master. Hello. Hay nako, binaba na naman ako ng telepono. Kuya Lee, ako to. Ang Star City Group ninyo, maganda ang pag-unlad nitong mga nakaraang araw, ha? Sige, sige, sige. Sige, sige, magkita tayo kapag may oras. Sige, 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 ako ang magpapainom. Sige, sige, sige. Jinling, ayos ka lang ba? Hindi ko inilabas ang impormasyong ito. Wala akong kinalaman dito. Pero sinasabi ng lahat na ikaw ang naglabas nito. Sinasabi rin nila na may relasyon. Kayo ng ating CEO. May relasyon kami ng si. Sino ang nagsabi niyan? Lahat po ay ganoon ang sinasabi. Sobrang-sobra na. Bakit ang baboy ng mga taong ito? Hindi mo rin naman masisisi ang mga kasamahan natin. Hindi ba't ilang beses ka nang bumaba mula sa kotse ng CEO? Hindi ba't normal lang ang ganyang pagkalito? Hindi naman siguro totoo na may relasyon. Kayo ng CEO, di ba? Ikaw, Jinling, parang hindi ka na masyadong gusto ng lahat ngayon. Sir, tumawag po si Young Master Go mula sa Star City Alliance. Nalaman po namin ang balita. Ang sikreto po na ito ay si Miss Chenzo nga po ang naglabas. Naiintindihan ko. Wang, bakit ikaw? Pasok ka, umupo ka. Anong problema? May sasabihin ka ba? Ang lupa sa South District. Anong nangyari doon? Anong lupa sa South District? Wang, anong pinagsasabi mo? Kyangsu, huwag kang magkunwari sa akin. Ikaw ang naglabas ng minimum na presyo ng lupa sa South District. Wala ako. Wang, paano ko naman magagawa yan? Nang walang dahilan. Ang sikreto, paano ko ilalabas? Kyangsu, alam mo ang estilo ko sa paggawa ng mga bagay. Ako, Bakit ko gagawin yan? lahat ng ginawa ko ay dahil sa'yo. Dahil sa akin. Kaya inilabas mo ang sikreto ng Chayan Sheng Group at ibinintang sa iba. Hindi ganoon, Wang. Ginawa ko ito para tulungan kang makuha ang lupa sa South District. Sa tagal na ng ating relasyon, hindi mo pa ba ako kilala kung anong klaseng tao ako? Dati, akala ko kilala kita. Pero simula nang iwan mo ako dahil hindi ako ang CEO ng Chayan Sheng Group, tapos na tayo. Wang, sinisisi mo pa rin ba ako? Sinisisi mo ba ako sa pag-iwan ko sa'yo noon? Sa totoo lang, mayroon din akong hindi may iwasang dahilan. Anong dahilan mo? Wala akong pakialam. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong saktan ang asawa ko ulit. Kung hindi, gagamitin ko ang sarili kong estilo sa paggawa ng mga bagay. Wang, ginawa ko ang lahat ng ito. Dahil sa'yo. Para lang sa titulo ng A-Res Jiang. Tapos na tayo. Kyangsu, alam mo ang estilo ko sa paggawa ng mga bagay. Huwag na itong maulit. Nagkamali ba talaga ako? Wang. Patawad. Ngayon, pag-usapan po natin ang lupa sa South District na imbestigahan na po ng CEO ang tungkol sa pagtagas ng sikreto ng kumpanya at ito po ay pawang walang katotohanan. Walang katotohanan. Ano po ba talaga ang nangyayari? Tama po.
Talagang walang pagtagas ng sikreto ng kumpanya at nakuha na po ng CEO ang proyekto sa South District. Ang lupa sa South District, hindi ba't nakuha na ng Star City Alliance? Paano nangyari yan? Ang lupa sa South District ay ipinagkatiwala kay Chining. Ang kakayahan ni Chining sa negosyo. Sigurado akong nakita na po ng lahat. Wala naman po sigurong tutol, di ba? Walang tutol po. Salamat po. Ako. Ang kultura ng kumpanya ng Chanshin Group ay hindi kailanman nagbibigay ng negatibong komento sa mga empleyado. Ito, ayokong makita sa hinaharap na mangyari muli ang ganitong uri ng masamang gawain. Opo. Tapos na po ang meeting. Salamat. Para saan ang pasasalamat? Dahil sa iyo ang nangyari ngayon. Kaya salamat. Kung gayon, paano mo ako pasasalamatan? Ako, ililibre kitang kumain. Hindi ba ako kayang kumain? Kung gayon, ililibre kitang manood ng scene. Hindi ba ako kayang manood ng scene? Papasensya na po, hindi ko po sinasadya. May gagawin pa ako, aalis na ako. Uy, Xiaoyu, yung dokumento ko. Ay. Ano ba iyan? Totoo ba na, nilandi mo ang CEO? Ako. Akala ko, mabait ka, at matuwid, kaya nakipagkaibigan ako sa'yo. Hindi ko inakala na wala kang pinagkaiba sa ibang babae. Ayoko sa mga babaeng mahilig sa karangyan. Ay, hindi. Xiaoyu, ako. Ngayon, hindi mo na ako. Kailangang ihatid sa trabaho. Ayoko nang pag-usapan pa ng mga kasamahan ko. Chismis. Inihatid ko ang sarili kong asawa. Sa trabaho, sino ang magsitsismis? Hayaan na. Ako na lang ang papasok sa trabaho sa susunod. Ikaw, bitawan mo ako. Ihanda mo ang mga dokumento. Sasama ka sa akin sa business trip bukas ng hapon. Business trip? Bakit mo ako isasama sa business trip? Wala ka bang sekretarya? Ay, tama ka. Trabaho ay trabaho. Personal ay personal. Kailangan pa rin nating magkaroon ng distansya sa kumpanya. Ayoko ring maging abala sa iyo. Hindi abala. Ate Wenwen, nakita ko lang siya na bumaba mula sa kotse ng CEO. Ang ilang tao, wala silang tunay na kakayahan. Masama na nga ang hindi malinis ang kamay. Sa halip na magtrabaho ng maayos, ang nasa isip lang nila ay umakyat sa posisyon. Kung paano makikipag-ugnayan sa mga lalaki, umaasa sa kanilang ganda para umangat sa pamamagitan ng under the table na paraan. Chinning, paano ka? Nakababa mula sa kotse ng CEO. Kung kaninong kotse ako bumaba, hindi ko kailangang magulat sa iyo, diba? HMPH, ang daldal mo talaga. Chinning. Ang mga babaeng nagtatrabaho, gumagamit ng ilang paraan, naiintindihan ko yan. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ikaw lang, gusto mo pa ring makipag-ugnayan sa CEO namin. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo, ang mukha mo? Ang CEO ay ang tagapagmana ng pamilya Jiang, hindi kanya papansinin. Wala akong inakit na kahit sino. HMPH, nakita ko, noong araw na yon sa opisina, yakapan pa kayo ng CEO. Ang kapal ng mukha, akala ko pa naman dati, mabait ka. Totoo nga, kilala mo ang mukha pero hindi ang puso. Hindi ako. Hindi ka. Hindi ka, paano ka? Nakababa mula sa kotse ng CEO. Kung hindi ka, bakit ka isasama ng CEO? Sa business trip, kung hindi ka, bakit ka poprotektahan ng CEO? Sa malaking bagay, na tulad ng pagtagas ng impormasyon ng kumpanya. Ako. Kailangan mo bang sabihin ko sa iyo kung bakit? CEO, ako. Isasama ko ang asawa ko sa business trip. Sino ang may reklamo? Asawa. Si Chinning ang asawa ninyo. Asawa. Paano ito nangyari? CEO. Director Su. Mukhang may malaki kang pagtatanggi laban sa asawa ko. Ako ay laging kumikilos ng patas. Sabihin mo, ano ang ginawang mali ng asawa ko? Para saktan ka, Director Su. Wala. CEO, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Saan ka nagkamali? Bea, nagkamali po ako.
Hindi, Ginang Paulo, nagkamali po ako. Talagang nagkamali po ako. Ito ang ninakaw mo, ang kumpidensyal na impormasyon ng proyekto sa development zone ng Ginang Paulo. Ito ang CCTV footage. Imposible. Hindi. Peke yan. Peke yan. Sir, kailangan niyo po akong paniwalaan. Ang tagal ko na po sa kumpanya. Masipag po ako. Kung wala man po akong nagawang malaki, nagsumikap naman po ako. Paano ko po magagawa ang magnakaw ng kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya? Direktor Su, ikaw yan sa video. Hindi ko inakala na, pati ang proyekto sa development zone, ni Bea, ikaw din ang nagnakaw. Direktor Su, ikaw nga talaga. Kumpidensyal yan. Bakit mo ninakaw ang impormasyon ni Bea? Ano ba? Baka ikaw nga talaga, ang nag-leak nito. Hindi ako, peke yang CCTV. Peke yan, peke yang CCTV. Hindi mo naman siguro sasabihin na ngayon. Gagamitin mo pa rin ang palusot na. Peke ang video para makalusot, di ba? Hindi mo ba alam sa sarili mo kung ginawa mo o hindi? Ako. Sekretaryo, ano ang parusa sa paninira ng kasamahan at pagnanakaw ng kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya? Ano ang parusa? Pagputol ng kontrata po, at paghabol sa legal na pananagutan, at paghingi ng danyos. Direktang tanggalin. Ipagbigay alam sa lahat ng kumpanya, sa Imperial City, na huwag siyang tanggapin. Sir, nagkamali po ako. Chin Ning. Pakiusap, Ma'am President, pakiusap, nagkamali po ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Isa pang pagkakataon. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Sige na, pakiusap, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Sir, Ma'am President, Xiao Yu, kailan pa naging Ma'am President si Chin Ning? Grabe ang ginawa natin sa kanya dati. Baka gumanti siya sa atin. Hindi ko rin alam. Kasalanan lahat ni Su Wenwen. Kung hindi siya nanggulo, paano ko nasabi ang ganoong kalupit na salita kay Chin Ning? Chin Ning, pasensya na. Hindi naman namin sinasadya. Pasensya na, Chin Ning. Pwede mo ba kaming patawarin? Sige, sa pagkakataong ito, palampasin na natin. Sana sa susunod, matuto kayong kumilatis ng tama at mali. Salamat, Chin Ning. Hello, Dad. Nasaan ka? Umuwi ka na agad. CJ, Anong nangyari? tumawag si Dad, pinapauwi niya ako. Hindi ko alam kung anong dahilan. Sasama ako sa'yo. Esan? Huwag na po, kaya ko na po mag-isa. Ngayon ang una kong pagbisita, bilang asawa mo, at buo naman ang aking katawan. Kung hahayaan kong ang asawa ko, ang magdala ng mga regalo, hindi maganda tingnan para kanino man. Tito, alam mo naman siguro, ang relasyon namin ni Som Chining, di ba? Simula nang ipagkasundo ako ng matanda kay Chining. Pagkatapos naming maging magkasama ni Chining sa pamilya Song, makakapaglakad ka na ng taas noo. Sen Shishan, sa pagkakataong ito, si Chining, ang babaeng ito ay walang alam. Tito, si Ate Chin Ning, matagal nang nagluloko sa likod ni Kuya Sen Shishan, ang pamilya Chen. Kahit papaano ay isang mayaman at kilalang pamilya. Paano naman si Ate Chin Ning, na gumagawa ng ganitong kalokohan? Kalokohan. Talagang kalokohan. Paano ko naman napalaki ang isang walang kwentang tao na tulad nito? Ay, Sen Shishan. Sa pagkakataong ito, si Chining ay nagkasala sa pamilya Chen. Hayaan na. Pareho lang kung sino ang pakasalan. Sino ang nagsabing si Song Chining lang ang nag-iisang anak na babae ng pamilya Song? Tito, nabalitaan ko na kamakailan lang ay nag-invest ka sa isang proyekto at nalugi ka ng 100,000 piso. Medyo kapos ka ba sa pera ngayon? Ay, oo nga. Pa, nandito na ako. HMP. Umuwi ka na nga. Bakit may kasama ka pang ibang tao? Hindi siya dayuhan. Siya ang asawa kong si Jiang Wang. Kinasal na kami. Ha? Anong ginagawa mo? Kalokohan. Ang kasal ay isang pinakamahalagang bagay. Hindi ka pwedeng magdesisyon mag-isa bilang isang babae. Ako ay nasa hustong gulang. Wala ba akong karapatan sa sariling desisyon sa kasal? Chining. Chining. Alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko sa'yo? Iyon ay ang palagi kang nakikipagtalo sa akin at nag-uusap tungkol sa karapatan ng kababaihan. Anong silbi ng maraming alam na rason ng babae? Kahit kasal na.
Hindi pa rin ba sila umaasa sa lalaki para mabuhay? Umaasa ako sa sarili ko. Senshixuan, dati ay nabulag ako, kaya nagkamali akong pinagkatiwalaan ka. Ito ang bahay ko. Hindi ka welcome dito. Kalokohan. Mula pa noon, ang kasal ay pinagkakasunduan ng magulang at tagapamagitan. Sa tingin ko, gusto mo akong patayin sa galit. Pinakawalan mo si Senshishan. Isang napakabuting lalaki. Ayaw mo sa kanya? Ikaw ay walang hiya. Ikaw, gumawa ka ng bagay na hindi tama kay Senshishan. Nagdala ka pa ng ibang lalaki dito? Ibang lalaki, ako ba ang sinasabi mo? Siya ang asawa ko, hindi siya ibang lalaki. Magpakita ka ng respeto. Ano man ang kanyang pagkatao, makipagdiborsyo ka agad. Sasabihin ko sa iyo. Narinig ko kay Senshishan na si Ginoong Fusa ng Chenshi ay naghahanap ng asawa ngayon. Hindi niya alintana na kasal ka na. Ay, siguradong pagkatapos mong magpakasal, tayo ay magiging malaya sa anumang alalahanin. Si Ginoong Fusa ng Chengxi. Si Ginoong Fusa ng Chengxi. Noong nakaraang linggo, kakaselebra lang niya ng kanyang ika-negatibo 70 kaarawan, di ba? TSK. Mukhang mayroon kang ang koneksyon. Alam mo pa ang ika-70 kaarawan ni Ginoong Fusan. Hindi ako magpapakasal. Ate, ang iyong tiyuhin ay isa pa ring anak sa labas hanggang ngayon. Ngayon, ang pamilya Song ay pinamamahalaan ni Lola. Kung magpapakasal ka kay Ginoong Fusan, pagbalik ko, kakausapin ko si Lola para purihin ka at hihilingin ko kay Lola na ipasok si Tiyo sa talaan ng pamilya. Tapos ipasok si Tito sa family tree ni Lola. Ay, Chining. Narinig mo ba? Hindi naging madali para kay Papa. Nitong mga nakaraang taon, dahil sa isyo ng pagiging anak sa labas, marami na siyang pinagdaanan. Kung sasabihin mo, kung makakasali si Papa sa family tree ng mga Song, hindi na sana tayo maghahirap ng ganito. Para lang makuha ang pagkilala ng pamilya. Kailangan kong isakripisyo ang kaligayahan ko. Tingnan mo itong batang ito. Ano ang masama sa pagpapakasal kay Fusanye? Kapag ikaw ay ikinasal, magiging maayos ang buhay mo. Paano? Hindi ka magiging masaya? Bukod pa rito. Nakakuha ako ng pagkilala mula sa pamilya. Hindi ba ito dalawang magandang bagay na nangyari? Kuya Shishen, sabi ni Fusanye, basta si Song Chining ay magpakasal kay Fusanye, ibibigay ni Fusanye ang West City Green Ecological Project sa iyo. Ang galing mo talagang mag-isip, mahal. Hindi ako magpapakasal. Ikaw na suwail na anak, ang pagpapakasal kay Fusanye ay isang karangalan para sa iyo. Magpapakasal ka man, o hindi, magpapakasal ka. Anak kita, ako ang magdedesisyon kung kanino ka magpapakasal. Talagang dinudurog mo ang puso ko. Sa iyong paningin, ako ba ay iyong anak, o ikaw, ay isang kasangkapan para umakyat sa kapangyarihan? Ikaw, Para lang sa family tree ng pamilya, kung gusto mo, bibigyan kita ng sagot sa loob ng 3 araw. bitawan mo ako. Ikaw ang magpapaliwanag? Ang lakas ng loob mo ano ang ipapaliwanag mo? Ang iyong nakakainis na pagmamataas ng mahirap, HMPH, marami na akong nakitang. Katulad mo, mukhang desente, pero gusto mong lokohin ang anak ko, sa panaginip mo lang. Chining, hindi lang sa panlabas na anyo tinitingnan ng tao, kung makakasama mo ang ganyang lalaki, habang buhay, magdidiborsyo ka rin sa huli. Halika na, isasama kita kay Ginoong Fu. Tatay. Huwag po kayong mag-alala, naayos ko na po ang lahat. Mamaya, si Ginoong Fu, mismo ang magbibigay ng pamamanhikan. Ano? Magbibigay ng pamamanhikan si Ginoong Fu. Senshixuan, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Sinira mo ang isang proyekto ko. Ibalik mo ang isang proyekto ko. Hindi naman siguro mahirap, di ba? Chining, huwag kang mag-alala. Basta magtagumpay ang proyekto ko. Kay Ginoong Fu, hindi ka mawawalan ng benepisyo. Bakit ka tumatawa? Ang galing mong magpanggap, Sinira mo ang proyekto ko. Kailangan mo pa rin magpaliwanag, di ba? Senshixuan, tama. Som Chining, pinagtaksilan mo ako, tiniis ko. Nakipaghiwalay ka sa akin, okay lang. Pero ang makipagrelasyon ka sa ganyang basura, sinasadya mo ba akong inisin, ha? Senshixuan, ikaw. Dumating na po si Ginoong Fu. Nandito na silang lahat. Ay, Ginoong Fu. Dali, tuloy po kayo. Halika. Ang mga alahas na ito ay ang pamamanhikan ko para kay Chining. Tingnan mo po, nandito na kayo. Bakit pa po kayo nagpapakapormal? Ginoong Fu, tama? Hindi po ako magpapakasal sa inyo. Umalis na lang po kayo. Ano? Ayaw mong magpakasal? Chining. Ang third master po ay handang pakasalan ka. Isang karangalan yan para sa'yo. Huwag kang maging mapagmataas. Hindi ako magpapakasal. May mahal na akong iba. At nagkaroon na kami ng relasyon bilang mag-asawa. Chining, ikaw, noon, napagkasundoan natin, na ibibigay ko sa inyo ang proyekto ng Shanshui Renjia.
Kapalit ng pagpapakasal ni Chining sa akin. Bakit? Ngayon, may asawa ka na naman? At may relasyon na naman kayong mag-asawa? Niloloko niyo ba ako, Pamilya Song? Kung may reklamo si Third Master Fu, bakit hindi tayo mag-usap? Sinong walang galang na bata ang nangangahas na makipag-usap sa akin? Jiang, Young Master Jiang. Mukhang itong mga nakaraang taon, Third Master Fu, naging matagumpay ka sa West City. Kaya nakalimutan mo na kung paano kayo yumaman. Young Master Jiang, paano ko naman po makakalimutan kung hindi dahil sa inyo nitong mga taon? Sa tulong ninyo, Young Master Jiang, ang pamilya po namin ay hindi magkakaroon ng ganitong posisyon ngayon. Young Master Jiang. Hindi. Kuya Shishan, anong gagawin natin? Matapang ka pala, Third Master Fu. Nangahas kang hawakan ng babae ko. Hi, Young Master Jiang. Nagkamali po ako. Paano ko po malalaman na ang maliit na Pamilya Song ay inyong kamag-anak sa kasal? Umalis ka. Opo. Ako. Binigyan na kita ng pagkakataon. Jiang. Ang ate ko. Tandaan mo, huwag nang maulit. Sige. Hindi na po mauulit. Tara na. Chining, aking mabuting anak. Siya ba ang unang pamilya sa Imperial City? Ang pinuno ng pamilya Jiang? Hay, Manugang. Halika. Umupo ka, uminom tayo ng isa, tayong mag-ama. Huwag na po. Kanina lang, hindi ba tawag mo sa kanya? Ay, ligaw na lalaki. Ang ganitong uri ng peking kabaitan mo. Hindi namin kailangan. Chining, kanina lang. Hindi ba't para rin sa ikabubuti mo? Bakit hindi mo maintindihan? Para sa ikabubuti ko? Tingin mo ba sa akin ay 3 taong gulang? Sinong ama sa mundo ang gagawa ng tulad mo? Para sa sarili mong interes, isinakripisyo mo ang sarili mong anak. Hindi ako. Salamat kanina. Bakit ka umiiyak? Aysan, may pumasok lang na buhangin sa mata ko kanina. Hindi ba't may pupuntahan ka pa? Para pag-usapan ang proyekto. Mauna ka na, magtrabaho ka na. Huwag mo na akong alalahanin. Sen Shixuan. Mahal mo pa rin ba siya, ha? Ihahatid na kita. Ay, hindi na. May pupuntahan din kasi akong project. Hindi tayo magkasundo sa daan. Mas importante ang sayo. Mauna ka na. Huwag mo na akong intindihin. Ano yon? Sir, si Chairman Zhu po ng Hurricane Group ng Haicheng. Nag-set ng meeting para sa project ninyo. Ang schedule po ay 2:00 ng hapon. Kailangan po bang i-reschedule? Hindi na, papunta na ako. Nga pala, ipaalam mo sa lahat. Lahat ng project na may kinalaman sa Chen Group. Kanselahin lahat. Sige po, sir. Secretary Lim, bakit ka tumawag sa akin? Hello, Secretary Lim. Si Jiang Wang ba ang naghahanap sa akin? May kailangan ba siya? Ma'am, lasing po si sir sa inuman. May ginagawa po kasi ako. Hindi po ako makaalis. Pwede po ba kayong pumunta para sunduin si sir? Lasing sa inuman? Sige, pupunta na ako agad. Wang, isa pa nga. Wang, ako na ang bahala sa'yo ngayong gabi. Sino ka? Dapat ako ang magtanong yan sa'yo. Ako si Su Jiayao, ang panganay na anak ng pamilya Su. Sino ka ba talaga? Lumabas ka nga. Ipakilala ko lang. Ang lalaking nasa tabi mo ay ang asawa ko. Sino sa tingin mo ako? Asawa mo. Bakit hindi ko narinig? Nakasal na si Wang. Dati wala, pero ngayon meron na. Miss Su, ang isang dalagang tulad mo. Na nakikipagrelasyon sa may asawa. Hindi ba masisira ang reputasyon mo? Sino ang sinasabi mong nakikipagrelasyon sa may asawa? Akin si Wang, at akin lang siya. Sino ka sa tingin mo? Hindi ka karapat-dapat maging asawa ni Wang. Kami ni Wang ay magkababata. Mula pagkabata, gusto na ng tatay ko na ipakasal ako kay Wang. Kaya lumayas ka na. Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo ng kagandahang asal? Ikaw na bruha ka. Wang, gising ka na. Inaway niya ako. Sabi niya asawa mo raw siya. Sinaktan niya pa ako kanina. Ipagtanggol mo naman ako. Ang tao ko, hinawakan mo. Wang, ako. Kung may susunod pa, maghanda na ang pamilya Su sa pagkalugi. Wang, bakit ka ganyan? Ikabit po. Huwag po kayong gumalaw.
bumangon na po kayo. Ay naku. Ang laki-laki ninyo na po. Ano po bang ginagawa ninyo? Gising na po kayo? Hintayin niyo po ako sandali. Ipaghahanda ko po kayo ng paliguan. Ay. Kayo po. Yun, Sir Jayang. May sakit po ba kayo? May problema ang ininom kong alak. Ha, kailangan po ba? Natawagan ko ang family doctor ninyo. Tatawagan ko po ang family doctor ninyo. Bakit ka nandito? Ang nangyari kagabi, hindi niyo po ba naaalala? Anong nangyari? Kagabi dito, hindi niyo po ba talaga naaalala? Ayos lang po. Ako po ay mapagbigay, kaya hindi ko na po kayo sisingilin. Pero, kayon po ay pupunta ako sa ampunan para mag-volunteer. Ang tanghalian at hapunan po ay baka kailangan ninyong lutuin. Aalis na po ako. Teka, sandali. Kagabi, ano ba talaga ang nangyari? Kagabi po. Hindi niyo po ba naaalala? May ginawa ba ako sa'yo? Lintik, ano ba talaga ang ginawa ko sa kanya kagabi? Hayaan na po, ayos lang. Kung nakalimutan nyo, kalimutan na po. Hindi naman po maganda ang nangyari. Kagabi may inasikaso ako. May naglagay ng kung ano sa ininom kong alak. Inutusan ko ang sekretarya ko na sunduin mo ako. Ang natitira, hindi ko na talaga maalala. Inutusan niyo po si Secretary Lin. Nasunduin ko kayo, hindi masama. Alam niyang uminom siya ng espesyal na alak, pero ako pa rin ang pinasundo niya. Ang taong ito. May ginawa ba ako sa'yo? Wala. Wala po kayong ginawa. May gagawin pa po ako, aalis na ako. Ay, Lintik. Kuya Shishan, anong nangyari? Nabalitaan ko po na hindi natuloy ang proyektong Shanshui Renjia. Bakit pati ang proyektong Lantian at ang amusement park ay inatrasan ng pondo? Anong nangyayari po? Masyadong kakaiba ang mga pangyayari. Ang pamilya Li, ang angka ng Wang, at ang Ching Cheng Group ay sabay-sabay na nag-withdraw ng pondo. Hindi ito nagkataon lang. Baka po yung, si Binatang Jiang. Nabalitaan ko po na ang pamilya Jiang sa kapital ay may pyramid-like, pinakamataas na posisyon. Ang namumuno po sa pamilya Jiang, nabalitaan ko po sa mga bilog, na tinatawag siyang prinsipe. Hindi ko po alam kung anong kakayahan ni Song Qinning para makipag-ugnayan kay Binatang Jiang. Ay, Kuya Shishan, saan po kayo pupunta? Pupuntahan ko si Song Qinning. Sen Shixuan. Anong ginagawa mo rito? Qinning, alam kong nandito ka. Tuwing Sabado, pumupunta ka rito para mag-volunteer. Lahat ng ito ay nasa puso ko. Sen Shixuan, wala nang pagmamahal. Sa pagitan natin, ito ay isang ampunan, hindi basurahan. Lumayas ka. Qinning, dati, nagkamali ako. Nasaktan kita. Pero lahat ng iyon ay dahil wala akong pagpipilian. Wala kang pagpipilian? Ang galing ng wala kang pagpipilian. Wala kang pagpipilian. Naibigay ako kay Sir. Wala kang pagpipilian na planuhin. Ang lahat para mapakasalan ko. Ang isang 70 taong gulang na lalaki. Wala kang pagpipilian na makipagrelasyon. Sa pinsan ko ng patago. Sen Shixuan, alam mo ba kung anong klaseng tao ang pinakaayaw ko? Itigil mo na ang iyong peking pagmamahal. Hindi ganoon. Makinig ka sa akin. Kami ni Song Euro ay nagpapanggap lang. Hindi mo siya gusto. Hindi mo siya gusto. Naglalambingan kayo. Sino ang niloloko mo sa pagpapanggap mo? Qinning, ako ay isang illegitimate son lang sa pamilya Chen para mapanatili ang posisyon ko sa pamilya Chen. Si Song Euro, bilang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Song, kailangan ko lang makipagtulungan sa kanya para makuha ang posisyon ng pinuno ng pamilya Chen. Pero huwag kang mag-alala, Qinning, kapag natapos ko nang gamitin si Song Euro, at napagtibay ko na ang posisyon ko sa pamilya, siguradong pakakasalan kita. Ibig sabihin, kayo ni Song Yuru ay ginagamit lang ang isa't isa. Kung ganoon, ikaw at si Song Yuru, relasyon lang ng paggamit? Tama, Qinning, hintayin mo ako, bigyan mo ako ng oras. Kapag namana ko na ang pamilya Sen, pakakasalan kita. Sen Shixuan, ang galing mong mangako ng walang laman. Niloloko mo ba ang bata? Qinning, totoo ang sinasabi ko. Mula simula hanggang wakas, ikaw lang ang nasa puso ko. Kung sino ang nasa puso mo, wala akong pakialam.
Kasal na ako. Simula ngayon kung sino ang gusto mo. Problema mo na yan. Ay, Chining. Kasama mo na si Young Master Jiang. Ngayon, pwede mo ba akong tulungan? Tulungan, hindi na magpapanggap na malalim ang pagmamahal. Para sa dating pinagsamahan. Pwede mo bang pakiusapan si Young Master Jiang na palayain ng pamilya Sen kung magpapatuloy ito? Talagang malulugi ang pamilya Sen. Ang pagkalugi ng pamilya sa ninyo ay kasalanan ninyo. Sen Shixuan, mula nang una mo akong planuhin at ipahamak, wala nang anumang relasyon sa pagitan natin. Song Chining. Talagang matigas ka. Kuya Shishen, bakit ka tumatakbo ng ganoon kabilis? Nasaan si Song Chining? Ay, Kuya Shishen, anong nangyari sa'yo? Ayaw ba ni Song Chining tumulong? Huwag mong banggitin ang babaeng yan. Kuya Shishen, nalaman ko lang na may charity gala sa Makalawa. Narinig ko na, dadalo rin si Mr. Lawrence mula sa ibang bansa. Ang Mr. Lawrence na ito ay isang sikat na investment expert. Kung tutulungan niya tayo, hindi ba't maliligtas ang Sen Group? Mr. Lawrence. Oo, at ang best friend ko pa, binigyan ako ng 2 imbitasyon. Ikaw talaga ang matalino, mahal ko. Bakit mo ako dinala rito? May charity gala ngayong gabi. Sasama ka sa akin. Charity gala? Ang ganitong klaseng event, ikaw na lang ang pumunta. Bakit pa ako sasama? 6:30 na, may 1 oras pa. Ayoko nang nahuhuli. Ikaw. Maligayang pagdating, Ginoong Jiang. Siya ang aking asawa. Sasama siya sa akin sa isang charity gala ngayong gabi. Mag-ayos ka lang ng kaunti. Sige po, Ginoong Jiang. Ginang Jiang, dito po kayo. Hindi pa ako nakasuot ng ganitong damit. Pangit ba? Hindi. Malapit na ang oras. Tara na. Yun. Ano ang kailangan kong tandaan mamaya? Isang personal na charity gala lang ito. Huwag kang kabahan. Esan, huwag kang mag-alala. Hindi kita ipapahiya. Engan. Anong charity event ito ngayon? Bakit ang daming tao? Inorganisa ni Ginoong Lawrence ang personal na charity gala. Siya ba yung Ginoong Lawrence sa Investment World? Nabalitaan ko na maraming makapangyarihang kumpanya sa Imperial City ang lumapit sa kanya para sa kooperasyon. Pero lahat sila ay tinanggihan. Nga pala, ikaw nga pala, ang tagapagmana ng pamilya Jiang. Pero si Ginoong Lawrence, idolo ko pa rin siya. Ang idolo mo, Noong nasa kolehiyo ako, madalas ikwento ng professor ko ang mga investment ni Ginoong Lawrence. Sinusundan ko pa nga ang social media account niya, pero hindi na siya nagbabahagi ng kanyang investment experience ngayon. huwag kang magbanggit ng ibang lalaki sa harap ko simula ngayon. Hindi naman, ibang tao si Ginoong Lawrence. Idolo ko siya, siya ang aking inspirasyon. Speaking of which, kung magkaroon ako ng pagkakataong makausap si Ginoong Lawrence ngayon, gusto ko siyang tanungin ng ilang bagay. Bakit nandito si Song Chining? Ginoong Lawrence. Kuya Shishen, nabalitaan ko na, kakaiba ang ugali ni Ginoong Lawrence. Dahil ba, hindi tayo naghanda ng regalo, kaya hindi niya tayo pinapansin. Regalo. Ginoong Jiang, itinagagalak kong makilala ka. Ginoong Lawrence, ipakikilala ko po. Siya ang aking asawa. Ang Ginang Jiang ay talagang likas na maganda, nakakabighani. Salamat po sa papuri, Ginoong Lawrence. May problema ba sa kumpanya? Lumabas ka muna para sagutin ang tawag. Ginoong Lawrence, nabalitaan ko na ang charity gala na ito ay personal ninyong inorganisa. Opo, ito ang unang pagkakataon na nag-organisa ako ng charity gala sa Imperial City. Si Ginoong Jiang ay nag-donate ng 100 milyong piso. Siya nga ang nangungunang batang henyo sa Imperial City. Nag-donate siya ng 100 milyong piso. Opo, nabalitaan ko na si Ginoong Paulo ay nagpatayo ng daan-daang ampunan. Nakilala ko si Ginoong Paulo habang nasa misyon ako sa Aprika.
Nagpatayo siya ng base sa Africa para tulungan ang mga mahihirap, hindi tulad ng ibang negosyante na mapagkunwari, tahimik lang siyang tumutulong sa likod ng lahat. Nagpatayo pala siya ng daan-daang ampunan. Gumawa siya ng napakaraming kabutihan. Opo, talagang kahanga-hanga. Hindi ba't kakaiba ang ugali ni Ginoong Lawrence? Bakit ang saya niya makipag-usap kay Bea Reyes? Si Paulo na naman. Mukhang ngayong nandito, si Bea Reyes. Imposibleng makuha si Ginoong Lawrence. Paumanhin po, Ginoong Lawrence. Kailangan ko na pong umalis. Ginang Santos, pupuntahan mo ba si Ginoong Paulo? Opo. Kuya Marco, saan ka pupunta? Hindi ba't pupuntahan natin si Ginoong Lawrence? Magandang gabi po, Ginoong Lawrence. Magandang gabi. Ako po si Sara Reyes, mula sa Reyes Group. Nabalitaan ko na unang beses, niyo po sa Imperial City, Ginoong Lawrence. Tama po ba? Opo. May inihanda po akong sorpresa para sa inyo ngayong gabi. Sorpresa? Opo. Anong sorpresa? Kung ano po ang gusto nyo, Ginoong Lawrence, mayroon po ako. HMPH. Ayaw ko sa mga babaeng tulad mo na walang pinipiling paraan at komplikado, hindi ka kailanman maihahambing kay Ginang Santos. Ano bang maganda sa babaeng iyon, na si Bea Reyes? Nakakainis, nakakainis. Nasaan si Paulo? Hindi ba't sasagutin lang niya ang tawag? Bakit ang tagal niya? Bea. Paulo. Nakakainis. Bea, mag-usap tayo ng maayos. Wala na tayong dapat pag-usapan. Marco de la Cruz, matatanda na tayo. Hindi mo siguro iniisip na magkaibigan pa rin tayo pagkatapos maghiwalay, di ba? At saka, hindi mo naman siguro nakalimutan agad ang lahat ng ginawa mo sa akin, di ba? Bea. Dati, naging gago ako at nasaktan kita pero napilitan lang ako noon. May dahilan ako. Bitawan mo ako. Kadiri ka. Bea, alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon, please. Ipagkakaila mo lang ba ang lahat ng ginawa ko para sa iyo noon? Gago, bitawan mo ako. Walang hiya, bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan, Chining. Ngayon, kahit anong mangyari, hindi na kita pakakawalan. Ngayon, pagpikit ko ng mata, ikaw lang ang nakikita ko. Ako at si Song Yuru, nagpapanggap lang kami. Ang babaeng yan, paano ko naman siya magugustuhan? Walang hiya. Ako ang walang hiya. Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon. Pwede ba? Alam kong hindi ka. Isang babaeng mapagkunwari. Ikaw at si Young Master Jiang. Pinilit ka ba niya? Narinig ko na ang lalaking yan ay isang Maniokis. Ang isang babaeng tulad mo na napakabait at mapagmahal. Paano hahayaang sirain ng isang Maniokis? Sen Shixuan, bitawan mo ako. Hindi ako bibitaw. Chining, pwede ba tayong magsimulang muli? Ayoko nang mawala ka pa ulit. Ginagamit ko lang talaga si Song Yuro. Ikaw lang ang nasa puso ko. CJ, naniniwala ako sa'yo. Bitawan mo na ako. Chining, kapag nakalikom na ako ng mas maraming kapangyarihan, pakakasalan kita. CJ. Hihintayin ko yan. Ang galing, Chining. Alam kong ikaw, ang pinakamabait at mapagmahal, si Song Yuro. Kahit isang hibla ng buhok mo, hindi niya mapapantayan. Nga pala, Chining, ikaw at si Mr. Lawrence, ano ang relasyon nyo? Pwede mo ba akong tulungan na makipagkita sa kanya sa pangalan mo? May proyekto ako. Alam mo naman. CJ. Pero, si Song Yuru, kailan mo balak hiwalayan? Ayoko namang maging third party na sumisira ng kaligayahan ng iba. Huwag kang mag-alala, Chining. Basta't mapatatag ko ang aking kapangyarihan at kaya na kitang protektahan. Hihiwalayan ko na siya agad. Gusto kong magdaos ng marangyang kasal kasama ka. Sige, hihintayin kita. Song Chining, walang hiya kang babae ka. Bakit ka nandito? Song Chining, pati ang lalaki ko, inaagaw mo. Ayaw mo nang mabuhay. Song Yuru, tingnan mong mabuti. Si Sen Shixuan ang nagmakaawa sa akin. Nabigyan siya ng pagkakataon. Nagmakaawa na patawarin ko siya. Wala akong ginawa. Kung hindi mo nilandi si Kuya Shishen, mahuhulog ba siya? Tingnan mo, sisirain ko ang bibig mo. Bitawan mo ako. Para sa iyong walang preno na bibig, humingi ka ng tawad. Si Song Chining yan. Nilandi niya ang lalaki ko. Saan siya nanggaling? Hindi kaya nakita niya. Ang lahat kanina. Nakakahiya naman. Young Master Jiang, mag-usap tayo ng maayos. Mr. Jiang, ang dating hindi pagkakaunawaan namin ni Chining ay naayos na. Manahimik ka. Pinagsalita ba kita? Paulo, ako.
Huwag mo na akong piliting ulitin pa. Humihingi ka ng tawad sa iyong kawalang galang kanina. Ang sakit. Ate Bea, patawad. Nagkamali ako. Masyado akong padalos-dalos kanina. Patawad, patawad. Ah, Paolo. Hayaan mo na lang. Ngayon ang charity gala ni M. Lawrence. Nakakabwisit ang dalawang yan. Huwag mong hayaang masira ang iyong kasiyahan sa party. Bea, tayo. Marco de la Cruz, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo ang mga ginawa mo sa akin? Sa buong buhay ko, hindi ko kailanman mapapatawad. Hindi. Bea, nag-uusap na tayo kanina. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ngayon. Magiging tapat ako sa'yo. Huwag kang magpakita sa akin muli. Hindi ba't sinabi mong baliw ako, ang aking baliw na, para anong paggawa ng mga bagay? Hindi mo ba alam? Lintik. Marco de la Cruz, ikaw naman loloko. Sofia Reyes, ano bang pinaggagawa mo? Ano bang pinagsasabi mo? Narinig ko lahat kanina. Sinabi mong kasama mo ako para lang patatagin ang iyong kapangyarihan. Pagkatapos niyan, pakakasalan mo si Bea Reyes at iiwan mo ako, Marco de la Cruz. Talagang nakakasakit ka ng damdamin. Ang nararamdaman ko para sa'yo, hindi mo pa ba naiintindihan? Ito ay isang taktika lamang. Ang tagal na nating magkasama. Hindi mo pa ba ako kilala? Taktika. Tama. Si Bea Reyes, ang babaeng mayabang, at walang alam sa pag-ibig. Paano ko naman, siya magugustuhan talaga? Kung gayon, kanina. Talagang nakakatawa. Kanina ay, ginagamit ko lang siya. Hindi ba't maganda ang relasyon niya? Kay Lawrence, gusto ko lang, makuha ang tiwala niya. Talaga. Oo naman, Sofia. Kailan ba kita niloko? Ngayon, nasa panganib ang Chen Group. Si Bea Reyes, hindi ba't may kakayahan siya? Kaya ko lang ginawa ang huling paraan na ito. Ang tanga-tanga ni Sofia Reyes. Kung hindi lang dahil ikaw ang lehitimong tagapagmana ng pamilya Song. Akala mo ba pakakasalan kita? Sige, naniniwala ako sa'yo. Kung gayon, Kuya Marco, ano na ang gagawin natin ngayon? Ang umasa kay Lawrence, hindi na natin magagawa ngayon. Ano na ang gagawin natin ngayon? Maraming pamilya sa Imperial City. Ang pamilya Jiang na ito, gusto pa ring maghari-harian? Paolo, bitawan mo ako. Ano bang ginagawa mo? Are, ano bang ginagawa mo? Kanina. Kanina, hindi mo ba kailangang magpaliwanag? Talagang nagkamali ka lang kanina. Si Marco de la Cruz ay isang manloloko. Paano ko naman siya paniniwalaan? Nasa puso mo pa rin siya. Nagkamali ka. Matagal na siyang wala sa puso ko. Hinawakan ka niya. Dahil kasal ka na sa akin, ikaw ay akin. Paano ka magkakaroon ng ibang iniisip? Para sa akin, mas mahalaga ang katapatan kaysa kakayahan. Hindi ka naniniwala sa akin. Talagang nagkamali ka lang. Pagkakamali. Ang pinaniniwalaan ko lang ay ang nakikita at naririnig ko. Kung si Sen Shixuan ay talagang nagbago, may 70% kang posibilidad na patawarin siya. King Ning, huwag mo akong bigyan. Minsan, ang nakikita ng mata at naririnig ng tenga ay hindi laging totoo. Ang pinaniniwalaan ko lang ay ang sarili ko. Anumang pagtataksil sa puso ko ay hindi mapapatawad. Ano ba? Si Sen Shixuan ay isang manloloko. Paano ko siya mapapatawad? Sekretarya, ayusin mo. Ipapabagsak ko ang Chen Group. Opo, sir. Aayusin ko po agad. Lintik. Anong nangyari, Kuya Shishen? Narinig ko lang na nalugi ang pamilya Chen. Anong nangyayari? Ang pamilya Song ay may ilang malalaking proyekto na pinatigil din. Anong nangyayari dito? Parang ang pamilya Song ay hindi na rin makakayanan. Si Jiang Wang. Jiang Wang. Si Jiang Wang na naman. Kuya Shishen, anong gagawin natin? Talaga bang ang pamilya Chen at Song ay matatapos na? Si Jiang Wang, inabisuhan niya ang buong syudad na ay blacklist ako. Ay blacklist ka. Ito, sa posisyon ni Jiang Wang sa syudad. Kung sasabihin niyang ay blacklist ka, sino ang maglalakas loob na tulungan ka? Ito. Kuya Shishen, si Chinning ito. Ang lahat ng ito, sisihin natin si Chinning. Chinning. Sir. Anong schedule ni Ma'am ngayon? Si Ma'am ay nag-part-time sa flower shop ng kaibigan niya. Sir, mayroon pa tayong acquisition project na pag-uusapan. Ay reschedule mo sa bukas. Sige, aayusin ko. Welcome po. Anong gusto ninyong inumin? Nagpa-part-time ka? Hindi. Ito ang tindahan ng kaibigan ko. Tumutulong lang ako. Ang tanong ko, nagpa-part-time ka ba? Siguro. Tindahan ng kaibigan ko to. Tumutulong lang ako. Binibigyan niya lang ako ng ilang daang piso.
Hindi ba kita kayang buhayin? Hindi ko kailangan na buhayin mo ako. May sarili akong mga kamay at paa. Kaya kong buhayin ang sarili ko. CJ, kung gayon tatanungin kita. Bakit ka nagpa-part-time dito? Hindi ba't sinabi ko na, tindahan ito ng kaibigan ko. Tumutulong lang ako. Niloloko mo pa rin ako, nag-imbestiga ako, wala kang kaibigang may tindahan. Nagpa-part-time ako. Bakit? May nakasaad ba sa kasunduan sa kasal na bawal mag-part-time? Tatay, ano po? Chining, anak, ang mga maniningil ng utang. Pinipilit akong magbayad. Wala akong pera. Hindi na talaga ako makakaya pa. Hindi ba't kahapon lang? Nagpadala ako sa'yo ng 200,000 piso. Ano ako sa'yo? Ikif. Tao ako. Isang buhay na tao. Ay, anak ko. Magkano ang gusto mo? Sabihin mo ng malinaw. Sige, 3 milyong piso. Ipapatransfer ko agad sa'yo sa pamamagitan ng sekretarya ko. Anong ginagawa mo? Alam mo naman ang ugali ng tatay ko, di ba? Hindi mo kailangan tulungan siya. Kung hindi ko siya tutulungan, Mananahimik ka lang ba? Hindi niya ako kailanman itinuring na anak. Makasarili, tamad, at walang nagawa. Galit ako sa kanya. kung gayon tatanungin kita, kung may mangyari sa kanya, mananahimik ka lang ba? Kung may masamang mangyari sa kanya, hindi ka ba magsisisi, hindi ka ba magkakasala? Sinasabi ko sa'yo, magsisisi ka, nagpa-part-time ka rito, para sa kanya, di ba? Ang tindahan na ito ay, ikaw ang nagbukas. Lanan, mayroon kang galing sa negosyo, maganda ang napiling lokasyon, maraming tao, mayroon akong eksperto sa bagay na ito. Kung may tanong ka, huwag kang mag-atubiling magtanong. Salamat. Ikaw, anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Umuwi ka sa akin. Ang taong ito ay talaga namang childish at dominante. Sa hinaharap, anumang mangyari, ayokong may itinatago sa akin, ang asawa ko. Ethan, naiintindihan ko. Bukas, magbi-business trip ako. Anumang mangyari, tawagan mo ako agad. CJ, gagawin ko. Shishen. Wala na talaga akong pera. Pakiusap, kausapin mo si Kuya Bao. Ayoko maputulan ng kamay. Tito. Itong si Song Chining, ang nagpahirap sa akin ng husto. Ngayon, ang buong lungsod ng liwanag ay binoboykot ako. Sabihin mo, paano ako magmamakaawa para sa'yo? Tito, kung may sisisihin ka, sisihin mo, ang walang hiyang anak mo. Ako. Ano nang nangyari? Chining, iligtas mo ako. Ayoko pang mamatay. Ayoko maputulan ng kamay. Ikaw ang tunay kong anak. Hindi mo ako pwedeng pabayaan. Nasaan ka? Papunta na ako. Shishen, magkapamilya pa rin naman tayo. Tulungan mo na si Tito. Pamilya? Sinong? Pamilya mo? Tanungin mo si Song Chining. Nagpakita ba siya ng awa sa akin? Aray, ang sakit. Tigil. Talagang dumating ka. Senshixwan. Ano ba talaga ang gusto mo? Ako, napakasimple. Mamamatay ang tatay mo. O papatayin mo si Jiang Wang. Ano? Satisfied ka ba sa deal na to? Senshixuan, huwag kang sumobra. HMPH. Sumobra? Nalugi ang pamilya Chen. Ang tatay ko, dahil sa pagkalugi, inatake sa puso. Ngayon, nililigtas pa siya sa ospital. Sino ang may kasalanan? Ikaw yan, Song Chining. Kung hindi dahil sa iyo, magiging, ganito ba ako? Kasalanan mo yan. Huling tanong ko sa iyo. Papatayin mo ba ang tatay mo? O papatayin si Jiang Wang? Pagsisisihan mo to. Pagsisihan? Ako, ngayon na, ganito na ako. Sasabihin mo sa akin na pagsisihan? Bibilang ako ng 3. Sabihin mo sa akin ang desisyon mo. Hindi ka pa rin naghihintay kay Jiang Wang para iligtas ka, di ba? Naimbestigahan ko na. Matagal nang umalis ng bansa si Jiang Wang. Ikaw na walang hiyang babae. Pinahirapan mo ang pamilya Song. Karapat dapat kang mamatay. Chining, ayaw mamatay ni tatay. Nagbago na ako, hindi na ako magsusugal. Chining, iligtas mo ako, ayoko pang mamatay. 3.
Dalawa. Ano ang gusto mo? Gabriel, huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka pa, papatayin ko siya. Ano ang gusto mo? Bigyan mo ako ng 100 milyong piso. Palayain mo ako at ipadala sa ibang bansa. Kuya Marco, paano naman ako? Umalis ka dyan. Bilasan mo. Bigyan mo ako ng 100 milyong piso. Ipadala mo ako sa ibang bansa. Alam mo ba, na ang 2 taong nasa likod ko ay ang kampiyon at runner-up ng free combat ngayong taon? Ikaw. Gabriel. Tara na. Gabriel. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, sakto ang dating mo. Secretary Lim, ipaubaya mo si Marco sa abogado. Tungkol naman kay Sofia. Ipadala siya sa mental hospital at ikulong ng 2 taon. Opo, President. Isabela, ako. Mula ngayon, magpakabuti ka. Mas mahalaga ang maging matatag kaysa sa anupaman. Ano nang nangyari? Isabela, gusto kong sirain ang kontrata. Ha? Ano? Ang kasunduan, hindi pa tayo 1 taon kasal. Pero gusto ko nang tapusin ito ng maaga. Gusto mong makipag-divorce? Isabela, sa panahong ito ng ating pagsasama, ipinaunawa mo sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig. Gusto kitang alagaan at protektahan habang buhay. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataong ito? Pumapayag ako.